So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin na pong matutunghayan ang the biggest ever sad boy mga kahombre ko sa balat ng social media. Ayun na lang, enjoy ko. Enjoy yung buhay niyo. Ang taong dapat ay masaya. Pero tangina, sad boy mga kahombre ko. Iba ho ito. Kuya, ikaw, sama ka? Birthday nung anak ni boss, Disneyland. The biggest ever mga kahombre ko. Kung titingnan mo, no, mukhang grabe, hindi makakamove on to si Kevin, mga kahombre ko. Nakakaawa ho si Kevin. Nako! Enjoy ko. Enjoy yung buhay niyo. I-comfort yan ng mga, I don't know, yung mga taga Viva Max siguro. Ay, ewan ko, bigyan ba natin, Kevin? Tawagin mo, one call away ako, ha? Gusto mo? Libre kita, kung gusto mo. Sikat si Kevin! At maraming pera, kaya mo na yung mga model-model, bagay din yan! Kailan po ako ikakasal? Sir! Kevin! Palakpakan ang putong ninang yan! Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Eto na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. At yes, mga kahombre ko, ito na ho ang panglimang content ko kay Sir Gavin, mga kahombre ko. At ang sama-sama ho ng loob sa akin ng mga fans ni Gavin. Kaso wala hindi tatagos yan. Halatang wala kang bitaw sa buhay Alam nyo ba yung wall namin mga kahombre ay sobrang thick! Hindi mo kaya yan! At ayon sa mga kupal na tarantadong logical sa internet, eto raw ho ay gatas! Nagatas, mga kahombre ko. Grabe! And yes! Puta, malapit na ho tayong makamilyon! Paldo! Gatas na gatas. Oo. Ito na ho ang ating panglimang content simula noong nagkahiwalay ang Elga, mga kahombre. Naku, nakakalungkot naman ito. Ouch! Asakit. Nahahawa tuloy ako sa pagka-sad boy ni Boss Gavin. Aray mo. Alam nga mga kahombre ko, sa totoo lang, wala ho talaga akong plano na gumawa ng content kay Gavin, mga kahombre ko. Kasi wala naman ho akong kinikita dito. Kung meron man, mga kahombre ko, konti lang. Malapit lang sa milyon. Kaya na, maliit lang yun, di ba? Ba't ko naman gagawin yun? Ito lang din naman ng mga views. Tignan nyo, 563, 674, 847, 518,000 views. Hindi ho siya worth it para sa akin. Kaso mga kahombre ko, syempre alam nyo naman, ako ho, nakikinig ako sa inyo, sa mga voices. Nakikinig ako sa mga boses nyo. Papaniwala kayo dyan gago nga yan. At syempre mga kahombre ko, so, exempted ho ako. Baka naman isipin nyo, pinag-iinitan ko si Sir Gavin. Exempted ho ako dyan, mga kahombre ko. Kasi, ayan may nag-comment Tignan mo, okay, tamo, in-screenshot ko agad. 57 seconds pa lang yung comment. Ibig sabihin, hindi talaga ako interesado dito. Eto, para lang din transparent. Kumbaga, nagulat lang ako, may nag-comment ng ganun, oo nga, no? Tapos pinaita ko kay Mimgad, sabi ni Mimgad, Ay, oo. Boss, para sa akin, sige, banata natin yan kasi sayang mo. sabi ko, sige, kung gusto ni Mimgad at gusto nyo, sino ba naman ho ako para tanggihan ng grasya, di ba? O utak-utak lang ho yan. Anyway, reaction video naman sa sad boy effect ni Sir Gavin sa mga appearance niya sa vlog ng mga kapatid niya. Aba, nabuhay ho ang aking katawang lupa dyan, mga kahombre. Alam nyo na,
wala akong choice. I need to listen to you guys. Di ba? More bash, more cash. Maraming salamat sa inyo lahat. Eto na ho tayo. Eto na ho yung mga appearances Oh, mo, anong Bisaya? Utang inan to. ni Sergey Bin online, mga kabriko. So this is incredibly sad now. So meme God ha, banatan mo ha, bigyan mo ako ng magandang background music ha. Tinanong ni Allen kung sasama ba si Sergey Bin sa Disneyland. Kung saan makikita ho natin ang biggest ever reaction na nakuha natin kay Sergey Bin after nilang maglabas ng statement tungkol sa kanilang hiwalayan. Talaga hong lungkot na lungkot. Lugmok na lugmok ho si Sergey Bin. At ito lang ho ang ating nakuhang sagot bilang kanyang pagsang-ayon sa tinanong sa kanya ng kanyang kapatid na si Allen. Boy, kasi, yung boss ko, inimbita ako. Saan? Boy, yung boss ko kasi na yun, yung anak nun, pag nagba-birthday, parang Disneyland yun. Diyan? Oo, boy, malupit Grabe yun. na yung boss mo. Oo nga, makikita natin yung mga iba't ibang characters na Disneyland doon. Kwento lang yun eh. Baka kwento lang yan. Hindi, malupit din yung mga pagkain, kaya nga iniimbita ko kayo eh. Masarap. Masarap lahat. Susan? Sosyal! Makikita niyo yung mga ano doon, yung mga characters na nakikita na sa TV, mga ganon. Pwede yata. Pwede oh. Sasama ba kayo hindi? Ay, sama ako. Kasama ako. Kuya, ikaw, sama ka? Birthday nung anak ni boss, Disneyland. Tara. Grabe mga kahombre ko. I am very touched. Kasi kahit papano mga kahombre ko, kahit ang bigat ng dinadala ni Gavin, mga kahombre ko, pabigat ho, no? Sobrang bigat. Sobrang bigat ho. Sobrang bigat, mga kahombre ko. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Wala. Siyempre, yung magkaroon ka ng reaction, mga kahombre ko, kahit iling lang, that's big, mga kahombre ko. That's very big. Nakita natin na gustong-gusto niya hong sumaya ulit. Kasi syempre Disneyland. So it's a happy land, mga kahombre ko. So makikita natin yung pursuance niya na talagang sumaya ulit. Mahanap ang kanyang sarili. Siyempre, kailangan mahanap muna ni Sergey Bin ang sarili niya, di ba? Eh, na mga totohanan, masakit. Pero wag ka, di ba? Magtataka ka. Ang galing talaga ng pagkakataon. Kasi makikita ho natin na after nung issue, unti-unti na hong nalabas si Gavin sa mga videos. Di ba? Ayan, unang appearance, second appearance, third appearance. So, ang galing ng mga marketing strategy ng mga putang inang ito, no? Ang galing! Grabe, no? Ang gagaling nila, di ba? Sa pangalawa hong special appearance ni Sir Gavin sa mga vlog ng kanyang kapatid. Iniiwasan ho! Ayan ho, kitang-kita. Naku, talagang may dinadala hong bigat itong tao na ito. Hindi lang ho yung bag na dala niya yung mabigat. Talagang may mabigat ho sa dibdib, mga kaombre ko. Alam niyo, yung tipong parang feeling mo, niloko ka kasi nung partner mo. Yung parang gano'n, mga kaombre ko. Wala akong ibig sabihin dyan. Alam niyo, parang ang siste ho niyan, niloko ako. Pinagpalit ako. Ang sakit. Kasi after 7 years, pinagpalit ako. Parang ganon, mga kahombre ko. Alam niyo, yung parang Popoy Basha style. Ganon ho. Nakakalungkot, mga kahombre ko. So, aray mo! Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, pinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. O ayan, Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Sinabi nyo yung sinanla. Tarantado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21. Nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niya si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Tangina mo? Ganito na lang.
para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application at kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Papa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Alam niyo yan mga ka-hombre ko, grabe ho ito. Sa totoo lang, Sir Gavin, kung ako'y nasa tabi mo, talagang ano kita. Kita, mamasahihin kita sa likod. Ayos lang yan, Sir Gavin. Malalagpasan mo rin ang mga problema mo. Pero kung gusto mo, pwede kitang tulungan, ha? O kung gusto mo lang. Kaya nga makagago pangalan niya kasi gago yan eh. Oo. Kumbaga, mga ka-hombre ko, di ba? Hindi ho ito yung moment para tumawa. Si Sir Gavin ho, mga ka-hombre ko, talagang may dinadalang masaklap na problema. At yun ay yung paghihiwalay nila ni Elma. At mukhang kita naman, sinabi niya, na out of love na lang daw ho silang dalawa. So makikita ho natin dito na parang na out of love na rin po siya sa kanyang sarili, mga ka-hombre ko. Huwag kayong tumawa. Masama yan kasi yung tawa nyo, pag medyo may isang umihit lang dyan, madadamay ho ako. So, mamaya niyan, isipin ng mga tao, pinagtitripan ko. Hindi. Ako ho talaga ay worried, mga ka-hombre ko. Worried ho ako sa mga tipo ni Sir Gavin. Naaawa ho talaga ako. Mga ka-hombre ko, tingnan nyo rin yung lakad niya. Yung lakad niya usually, di ba? Straight, okay. Talagang matipuno, di ba? Tapos tawa-tawa siya dito, mga ka-hombre ko. Malungkot ho talaga. Malungkot ho talaga. Para hong kamukha niya ho si Jimmy Neutron na parang may sakit talaga. So I think may sakit ho talaga siya or else talagang may dinaramdam talaga, mga ka-hombre ko. Alam niyo. Tapos halata ho na ayaw niya na humarap sa camera. Talagang isa lang ibig sabihin yan, mga ka-hombre ko. Talagang mabigat ho ang dinadala. Iba ho ito. Aray mo! Aray mo! Aray mo! At sa pangatlo naman na appearance, no? Kung saan niyaya ho ni Allen si Sir Gavin para mag-bar. Ang sinagot lang ho ni Sad Boy Gavin ay ito ho habang nakaupo. Talaga hong malaki ho ang problema nito, mga ka-hombre ko. Si mama. Si mama. Hindi ko. Ha? Ay, punta. Tara, bar tayo. Bar tayo, tara. Wawal-wal, ganda ng kita mo, ang ganda ng... Grabe ho, mga ka-hombre ko. Talaga hong nakakalungkot to. Imagine niyo ako, mga ka-hombre ko. Nakaupo akong ganito, may hawak akong nasa salamin lang. Tapos alam mo yon, yung kung saktong aabutan ka, sasagipin ka ng camera sa moment ng drama mo. 1 of 100 chance ho yan sa mundo to, mga ka-hombre ko. Sorry hindi ako natatawa, pero I mean, grabe naman kayo kung iniisip nyo na natatawa ako I mean, grabe ho yan. Isipin mo, nakamag. Problemado. Elma, tas nasa tapat ka ng bintana. Grabe ho yun, mga ka-hombre. Talagang may pinagdadaanan. Ating panuurin. Ay, tara na. May walwalan dito. Uwi lang natin. Papahinga na nga ako eh. At dito, mga ka-hombre ko, talagang may hinanakit ho talaga kasi imagine niyo, nasa magandang lugar ka and magpapahinga ka na lang. Nakakaawa. Sir Gavin! Sir Gavin! Naku po, Diyos ko! Sasagipin ka namin ng mga ka-hombre ko. Halika, Sir Gavin. Ito, yayakapin kita. Halika, Sir Gavin. Let's do a brotherhood hug. Halika, Sir. Grabe, kinikilabutan mo ako. Tingnan, i-zoom mo. Ako ho, kinikilabutan. Naaawa ho talaga ako. Ikaw ba, hindi ka pa naaawa? Grabe, pag di ka pa naaawa, imposible. Maawa ka na. Ito na yung moment mo. Maawa ka na. Diba? Nakakaawa ho, mga ka-hombre ko. Ayun na lang. Enjoy kayo. Enjoy yung buhay niyo. Ayun na lang. Enjoy kayo. Enjoy yung buhay niyo. Ayun na lang. Enjoy kayo. Enjoy yung buhay niyo. Grabe yun, mga talaga hong. Oh my God. Kung ako to, mga ka-hombre ko, talaga hong malulungkot ako dito. Wala Kasi
7 years na relationship, tas lumalabas na let's say niloko ka o na out of love, di ba? Alam niyo, grabe ho to mga kahombre. Nangyari pala talaga yan, puta. Samantalang si Elma mga kahombre ko ay sumasagot lang sa mga viewers sa kanyang live selling. So lumalabas ho sa mga palabas na ito na parang si Gavin ho yung tunay na problemado at hindi si Elma. Ang galing talaga ni Sabi. The best talaga mga kahombre ko. Inangina nyo kasi mga lalaki kayo, umaamin kayo sa babae nyo. Ipagkalat na natin tayong mga lalaki, pukin ang lalaki tayo. At dahil ho, ito ho ay yung Golden Eloy Award. Malis ka na. Ay isa hong award na mapapanalunan mo sa channel ko. Pumapangatawan at sumisimbolo sa pinapakita mong pagpapaawa sa social media. Pagpapaawa na hindi naman totoo. Pagpapaawa na may kapalit or build up sa upcoming mong interest. Ang laking tulong nito, Washero. Basher, may nagpadala sa akin. Ang Golden Eloy Award Di ba ako nakain na? Di ba ako nagsasaing? Di ba? Hindi ko alam kung ano kakainin ko. dito mga kahombre ko, tayo'y bumalik na sa normalidad, okay? Ngayon mga kahombre ko, tinanong ho ng isang viewer si Elma sa kanyang live, TikTok live mga kahombre ko, kung mahal pa ba niya ito. Hindi, mahal mo pa ba? Pero naman, 7 years yun, guys, no? Siyempre yung love, nandun pa rin naman yung love. Tama naman yun mga kahombre ko, siyempre mahal talaga, siyempre 7 taon di ba? At ito rin yung isang tanong pa. Second chance, depende kasi. Di ko rin sure kasi wala pa. Ano ba? Pag-isipan ko muna. Pag-isipan ko muna. Ito yung question ko dito, mga kahombre ko, Sabi ni Elma, pag-iisipan niya kung bibigyan niya ito ng second chance. So, ibig sabihin, mga kahombre ko, nag-spluk na ho, na literal na si Gavin talaga ang lumalabas na may kasalanan. Kasi makikita natin na depende raw at pag-iisipan niya. Second chance, depende kasi. Di ko rin sure kasi wala pa. Ano ba? Pag-isipan ko muna. Pag-isipan ko muna. So, yeah. Ayan. So, nasagot na ho ang ating mga tanong, mga kahombre ko, Tignan natin kung totoo. Lehitimo na to na mukhang si Gavin ho talaga ang may problema, ang nagka-problema at hindi si Madam Elma. Ito pa ang sinabi niya! Basta doon ako sa view na kung kayo talaga. Kung tinadhana lang kayo pero, pinagtagpo lang kayo pero hindi tinadhana. So baka merong iba. Or may ibang will sa Lord. Halata mga kahombre ko na mukhang wala na tong second chance. Pero hindi pa rin ako aalis sa punto ko na pinagtakpan din ni Elma mga kahombre ko yung kanyang mahal. Kasi kinonfirm niya na wala namang naging third party. Kumbaga, ang sisti dito, mga kahombre ko, na out of love sila sa isa't isa. Kaso dito, pinalalabas niya na kung bibigyan niya ng second chance. Ibig sabihin, sa second chance, mga kahombre ko, sabi niya, pag-iisipan at depende raw, di ba? Hindi ko ma-explain yung second chance, pero naniniwala ako na kung kayo talaga. Parang ganon. Pero hindi ko ma-explain yung second chance kung paano. In a way, paano, basta, marami kasing factor kapag binigyan mo ng second chance So, may mga hindi pwede, ganitong pwede. So, may mga factors daw, mga kahombre ko. So, ibig sabihin, magkakaroon sila ng kasunduan between them, di ba? Na siguro, hindi mo na pwedeng kausapin to, hindi mo na pwedeng gawin to, gantong oras ka dapat uuwi. Yun yung ibig niya sabihin doon, mga kahombre ko, for sure. O kasi isa yon sa mga bagay na hindi nila napagkasunduan, kaya ganito ho ang nangyari at naghiwalay sila. So, dito pa lang, finally, nasagot na tayo ni Elma. So, it's clear now na hindi out of love. So, nagsinungaling sila parehas sa fanbase nila. So, ayan yun. Ayan yung sagot. Ibig sabihin, si Gavin ang nagloko. Ayon sa logical thinking ko sa sagot ni Elma dito. Guys, kung ayaw yung maniwalang wala na kami, shut up na dyan. Huwag na paulit-ulit tanong. Yes, may discount up to 50% off po. Daig nyo pa na sketches kayo nga nagtatanong Nagalit na joke lang.
So, napipikon na rin ho siya. Alam niyo mga kahombre ko, ito ho yung sinabi ko do sa mga latest videos ko regarding dito. Unfortunately kasi, Madam Elma, no, sa ngayon, mainit ka pa. Mainit pa itong issue nyo ni Sir Gavin. Ayan yung nakakalungkot na part. Kasi makikita at makikita mo na mag-fade at mag-fade din ang interest ng mga tao dito. Kailan ang twist? Ano yan? Teleserye? May climax. So, alam niyo mga kahombre ko, o sa mga fans ni Elma, dapat niya magpasalamat kayo kasi nandito ako at nandito mga kahombre ko. Actually, nakakatulong tong pinaggagawa ko na to sa akin, obviously. Sa inyo, para may fun kayo. Pero at the same time, nakakatulong din to kay Elma. Para magkaroon siya ng engagement. Maraming tao rin ang makaisip, sino ba tong Elma? I-research ko. It is important too. Ganyan ho kasi mga kahombre ko, ang system dito sa social media. You earn something, you lose something. You gain sometimes hindi rin. Kumbaga para tong isang malaking food chain, mga kahombre ko. Lahat kakain. Ganun yan, mga kahombre ko. Now, to understand these things, dapat malawak ang utak mo at dapat one step ahead ka lagi. Kasi kung bobo ka, malamang hindi mo naiisip itong mga naiisip ko. Gets mo? Kasi, kumbaga, nakastick ka lang sa binabash mo, tinitira mo si Sir Gavin. No, man. Hindi. This is critical thinking and very much logical for you to learn lessons. Kasi sayang naman, nanonood ka ng 50 minutes, 30 minutes, 40 minutes, wala man lang pumapasok sa isip mo na bagong mga leksyon. Di ba? Sana, meron din kayo natututunan. Kahit mga kung paano lang mag-critical thinking, gamitin lang ang logic mo. Yan kasi natutunan ko kay Boss Kayu. Ako sa akin, Ayan, binigay niya yan sa akin. Incredible, sobrang ganda pala ng merong ganong klase ng pag-iisip. Yung laliman-laliman mo ba ng konti yung pag-iisip mo? Hindi yung mag-utak talang kakalang na, kunwari, tinignan mo lang yung thumbnail, tinignan mo lang yung title. Wala! Ganito. Pero, di mo naman pinanood. Wala kang idea. Anong pinagsasabi ng tao? Di ba? I mean, lang para sa akin lang, di ba? So, yun lang naman. Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Kaya, Madam Elma, huwag kang mapipikon sa mga tao na nagsasabi sa'yo ng paulit-ulit, nagtatanong sa'yo. Kasi, kapag nawala na sila ng interest sa issue nyo ni Sir Gavin, hindi ka napapanoorin. Ayun yung nakakalungkot na part. Kaya sabi ko nga, Madam Elma, kung ikaw ay nanonood, dapat make sure, pigain mo to ng sagad. You deserve this. Legit. Kung ano man yung ibebenta mo, suportahan natin si Elma, mga kahombre ko. Ibenta mo na ng sagad hanggat mainit ka pa. Marami na akong nakitang ganyan. Sa ngayon, nakaka 30,000, 20,000 viewers ka pa sa TikTok. Darating ang panahon na magwa 1,000 views ka na lang kasi hindi na sila interested sa'yo o sa iyong argumento. They are actually watching you because of your issue. Kaya sana, as soon as possible, makausap mo na yung mga sikat na mga influencer na sinabi ko kasi makakatulong talaga sila sa'yo. Yun talaga yung totoo dyan. Kahit na makipag-break ka sa maghiwalay kayo ng jowa mo ng 3 months na kayo, 1 year lang, 6 months na kasi mahirap, diba? Paano pa 7 years? Tama naman, mga kahombre ko, di ba? Kaso lang choice nila yon and meron silang motibo na medyo na-clear na sa atin ngayon, mga kahombre ko, pero hindi pa rin 100%. No? Kasi, eto kasi yung problema dyan. Hanggat hindi nila inaaprubahan o kinukumpirma, haka-haka lang tayo. Diba? Chismis lang. Kaso lang, kaya nga natin ginagamitan ng logical thinking para at least makarating tayo sa isang sagot. Pinopursu natin tong argumento na to para magkaroon tayo kahit papano ng sagot. Diba? Kasi everybody wants an answer. So kahit papano nabibigyan natin ng sagot ang mga katanungan ng mga tao. Diba mga kahombre ko? O yan! Comments! Ganap na ganap sa mga videos and picture Sad boy yan? Hindi mo pala kayang panindigan pagiging F-boy mo, Sigbin. Ay, grabe, napakasama mo naman. Ako po, sobrang nakakainis yung pagiging sad boy nito. Pag may camera na para ba lumong-lumo siya. Grabe. Kada mahahagip ng camera, akala mo sobrang stress. Cheater naman ang putik. Uy, grabe. Hindi ho nito. First time ko mapanood yung video na nasa 1,300 pa lang yung likes. Dati nasa million views at 100,000 na agad na likes. Wow. So makikita ho natin mga kahombre ko na matindi rin ho naging downfall ng mga views ni Sir
Gavin, mga kahombre ko. Tama nga to. Actually, itong nag-comment na to, mga kahombre ko, ha. Tama ho ito. Dahil makikita na natin na grabe talagang pababa ng pababa ang reactions at viewers ni Sir Gavin. Sa puntong hirap na rin ho ito ngayon maka 200,000 na reacts. Samantalang dati, mga kahombre ko, talagang kinakain lang nila yung 200,000 na reacts. Incredible, mga kahombre ko. Crazy ho ito. Wala na siya, laos na siya. So yun, mga kahombre ko, anong masasabi nyo ho sa pagka-sad boy ni Sir Gavin? Kung kayo ay gusto nyo suportahan si Gavin, mga kahombre ko, pagdasal ho natin ang feeling si Sir Gavin. Ha? Pagdasal natin, okay? One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!